Meron po tayong isang napakalaking balita dito na gumising sa crypto market. Ito po ay ang pag-aproba ng New York Stock Exchange sa Grayscale Dogecoin ETF at Grayscale XRP ETF. Dalawa pong altcoins na may malalakas na communities at malalalim na market histories. Para po sa karamihan, simpleng balita lamang ito. Pero para po sa atin na matagal nang sumusubaybay sa takbo ng mga digital assets, malinaw na sinyalis ito na papasok tayo sa isang panibagong yugto ng mainstream adoption. Kung dati ang salitang ETF ay halos iniuugnay lamang natin kay Bitcoin at Ethereum, ngayon ay bigla na nating nakikita kay Dogecoin. Isa po itong meme coin na nagsimula lamang bilang biro. At syempre, nandyan na rin sa XRP na matagal nang pinag-uusapan sa usaping liquidity at saka global payments. Parehong naisasama po sila sa regulated financial products ng isa sa pinakamalalaking stock exchanges sa buong mundo. Ang mismong approval ay hindi po galing sa mga bulong-bulungan. Ito po ay napatunayan sa isang official regulatory letter na naisubmit po sa SEC. At mula po rito ay kinumpirma po mismo ng NYSE na magsisimula na po ang trading sa November 24. Kaya ilang araw na lamang. Ngayon po ay November 22. Yan, sa atin is 2 araw na lang. Ngayon, ang pag-aprobang ito ay hindi lamang po simpleng permit. Isa po itong validation. Parang sinasabi ng traditional finance dito sa mundo ng crypto na oo, tanggap ka na namin. At para po sa market, ang ganitong klase ng signal ay kadalasang nag-uudyok ng malalaking galaw ng presyo. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng sabay na launching ni Dogecoin at ang XRP Spot ETF? Para po sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng crypto, dalawang malalaking altcoins ang ila-launch bilang spot ETF ng sabay-sabay sa isang major US exchange. Ang significance po nito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. Hindi lamang po ito tungkol sa visibility or hype. Ito po ay tungkol sa access. Para sa mga institutional investors, hindi po sila basta-basta pwedeng bumili ng crypto tokens ng direkta. Maraming kumpanya ang may policies na naglilimit ng direct exposure sa mga digital assets. Pero kapag naging ETF ang isang coin, dito po nagbabago ang laro. Nagiging mas madali po itong i-trade, mas transparent sa regulation at mas madaling isama sa professionally managed portfolios. Kapag halimbawa ay may malaking hedge fund na gustong magkaroon po ng exposure kay XRP o Dogecoin, hindi na po nila kailangang dumaan sa mga exchanges or humawak ng crypto wallets. Kailangan lamang po nilang bilhin ang kanilang ETF na bersyon. Ganun lamang po kasimple. Ganun kalawak ang magiging access. Ang sabay po na paglabas ng dalawang spot ETF na ito ay parang binuksan bigla ang pinto para sa mas malaking pera. At tandaan po natin, ang pera po sa traditional markets ay hindi po daan-daang milyon lamang. Ito po ay nasa trillions. Kapag kahit maliit na porsyento lang nito ay pumasok kay Doge or XRP ETF, maaaring magkaroon po ng napakalaking epekto sa presyo. Ito po ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagbabantay sa petsang November 24. Ayan. Ngayon, bakit nga ba napaka-critical ng timing at paano po nakaka-epekto ito sa market behavior? Kung mapapansin po natin, bago pa man ang mismong launch, naging sobrang active ang derivatives market ng parehong coins, si Doge at saka XRP. Ito po ang unang sinyalis na may inaabangan
ang mga traders. Ang derivatives, lalo na ang futures at perpetuals, ay kadalasang ginagamit ng mga whales at mga professional traders upang mag-position bago ang malalaking events. Kapag mataas po ang derivatives activity, kadalasan ay tumataas ang volatility. Ayon po sa CoinGlass data, tumaas po ng higit 30% ang Dogecoin derivatives volume. Umabot ng $7.22 billion. Sa kabilang banda, mas malakas po ang galaw ni XRP kung saan pumalo po siya ng 51% na growth or paglago. Ang kanyang derivatives volume na umabot po ng $12.74 billion. Ang ganito pong klase ng activity bago ang isang ETF launch ay malinaw na nagpapakita po ng anticipation. Makikita po dito sa TradingView chart na parehong nakaranas si Dogecoin at saka si XRP ng sharp decline bago po naka-recover. At ito po ang hallmark ng pre-ETF volatility. Kadalasan ang mga traders ay naglilinis po ng kanilang positions, ina-adjust ang leverage at naghahanda sa malaking paggalaw na maaari pong mangyari sa mismong launch date. Kaya para po sa atin, ang November 24 ay parang magiging mini halving event. Hindi dahil po sa tokenomics, kundi dahil sa market structure change or pagbabago po sa market structure. Kapag may bagong financial gateway, papasok sa isang asset, nagbabago po ang dynamics ng supply and demand. At dito po nagmumula ang potential explosive moves. Ngayon ay paano naman po makikinabang ang mga investors kapag may ETF na si Dogecoin at saka si XRP? Yan, kapag may ETF ang isang asset, ibig sabihin ay nagiging mas accessible at mas legit ito para sa mas maraming klase ng investors. Kung dati ang exposure kay XRP at Dogecoin ay halos mapupunta lang sa atin na marunong gumamit ng mga exchanges, wallets at saka private keys, ngayon ay pwede nang pumasok ang pension funds, insurance companies, mutual funds, wealth managers, family offices, at saka institutional trading desk. Ito po ang mga players na hindi po pumapasok basta-basta sa crypto nang walang regulatory structure. Pero ngayong may ETF na nakatali sa regulated US markets, mas magiging madali para sa kanila ang mag-invest. Para po sa atin bilang mga holders, lalo na yung matagal nang naniniwala kay XRP at Dogecoin, ito po ay parang validation ng kanilang pagtitiwala. Para po sa mga aktibong traders naman, mas dadami po ang liquidity, mas lalaki ang volatility at mas lalawak ang ating opportunities. At para po sa mga long-term investors, ito po ay nagbubukas ng panibagong daluyan ng demand. At tandaan po natin kapag mas lumalakas ang demand na nanggagaling po sa regulated markets, mas tumitibay ang foundation ng isang asset. Tumataas po ang trading integrity at bumababa ang structural risk. Kaya sa kabuuan, kahit ano ang mangyari sa short-term price swings, ang ETF ay palaging may long-term bullish implication. Ngayon ay ano naman ang pwede nating asahan kapag nabuksan na ang trading sa November 24? Malaki po ang posibilidad na sa unang trading session ay makakita tayo ng malakas na volatility. Maaari pong magkaroon ng matinding pag-akyat, pero posible rin ang sharp pullback depende po sa liquidity at saka order flow. Ganito po talaga ang dynamics ng unang araw ng isang bagong ETF. Maraming analysts ang nagsasabing ang unang ilang araw ay mas magiging price discovery phase kung saan hinahanap ng market kung magkano po talaga ang fair value ng bagong demand na papasok. Kapag biglang sumabog po ang inflows, maaaring
maitulak po ang presyo pataas. Kapag naman umatras ang mga traders na nag-front run ng balita, maaari pong magkaroon ng dip. Pero ang pinakamahalaga po dito ay ang long-term effect. Hindi po ang unang araw ang tunay na sukatan ng impact ng ETF. Ito po ay ang sustained institutional participation sa mga susunod na linggo, buwan at taon. At dito po natin makikita kung gaano kalakas ang epekto ng pagpasok ni Dodge at XRP sa regulated ETF ecosystem. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, ang pag-aproba ng NYSE sa Grayscale Dogecoin at saka XRP ETF ay hindi lamang po malaking balita. Ito po ay milestone. Isa itong yugto na hindi na maaaring balikan. Kapag ang isang asset ay nakapasok na sa regulated ETF structure, nagbabago po ang trajectory nito. Para kay Dogecoin, ang dating meme energy ay na-upgrade sa institutional legitimacy. Para kay XRP, isa itong karagdagang hakbang tungo sa pagiging isa sa pinaka-adopted digital liquidity assets sa mundo. Kaya para po sa atin bilang mga traders, holders at saka crypto believers, malinaw na sinyalis ito na papalapit na ng papalapit ang panahon kung saan ang crypto ay magiging bahagi na ng normal na financial system. Hindi na ito nasa gilid. Hindi na ito eksperimento. Isa na itong recognized asset class. At ang November 24 ay hindi lamang po launch date. Isa po itong turning point. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.